Isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa marangya at malalim na katahimikan ng Villa Verde Mansion. Sinundan yon ng isang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot. Nabitiwan ni Marites ang basahang hawak niya. Tumama ito ng may mahinang kalabog sa nangingintab na marmol na sahig. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang tunog na yon, alam niya kung saan nanggagaling. Sa silid ni Isabel. Sa isang iglap, hindi na siya si Marites na kasambahay. Ang bumalik sa kanyang sistema ay ang likas na ugali ng isang nurse na minsan niyang pinangarap. Tumakbo siya, hindi alintana ang madulas na sahig. Ang tanging nasa isip niya ay ang batang babae sa itaas. Diyos ko, wag po. Wag po ninyong hayaan. Ang imahe ng kanyang amang nakahiga sa banig ng karamdaman, hirap huminga, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang parehong takot na naramdaman niya noon ay ang takot na nararamdaman niya ngayon. Isang takot na lumalamon sa buong niyang pagkatao. Saan ka pupunta, babae? Isang matigas na boses ang pumigil sa kanya sa paanan ng engrandeng hagdanan. Si Doña Perla, ang head housekeeper, ay nakatayo roon na parang isang reyna, nakapamaywang at matalimang tingin. Narinig niyo po ba, Doña Perla? Si Ma'am Isabel po. Halos magkandara pa na. Sabi ni Marites. At ano naman ang pakialam mo? Kasambahay ka lang dito. Bumalik ka sa paglilinis mo. Ako na ang bahala. Malamig na utos ng matandang babae, walang bakas ng anumang pag-aalala. Pero muling narinig ni Marites ang isa pang mahinang ungol mula sa itaas. Hindi na niya kaya pang maghintay. Bawat segundo ay mahalaga. Pero kailangan niya po ng tulong. Pagpupumilit ni Marites. Sinabi na nga ko ang bahala. Huwag kang tanga. Sigaw ni Doña Perla. Ngunit para kay Marites, ang mga salita ng head housekeeper ay hangin na lamang. Tinabig niya ito ng bahagya para makadaan at walang lingon-likod na tinakbo ang mga baitang ng hagdan. Walang hiyakang bata ka. Babalik ka dito. Dinig niyang sigaw ni Doña Perla mula sa likuran. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Isabel, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nakahiga ang bata sa kama, nangingitim na ang mga labi at hirap na hirap sa paghinga. Ang monitor sa tabi ng kama ay nagpapakita ng isang delikadong linya. Walang pag-aalinlangan. Inilapit ni Marites ang kanyang tenga sa dibdib ng bata. Ang tibok, sobrang hina. Halos hindi na maramdaman. Dito, ang lahat ng kanyang pagsasanay bilang isang nursing student ay bumalik. Ang mga kamay, na dati puro kalyo sa paglalaba at paglilinis, ay naging mga kamay na handang magligtas ng buhay. Ipinatong niya ang kanyang palad sa dibdib ni Isabel at sinimulan ang chest compressions sa paraang itinuro sa kanya noon. 1, 2, 3. Laban, Isabel. Laban lang. Bulong niya habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang likuran. Si Doña Perla, hinihingal at galit na galit. Anong ginagawa mo sa bata? Bitiwan mo siya. Mababali mo ang mga buto niya. Hindi pinansin ni Marites ang sigaw. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ang mundo niya ay umikot lamang sa batang nasa bingit ng kamatayan. Nang makita niyang hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Inilapat niya ang kanyang bibig sa bibig ng bata at nagbigay ng hangin. Minsan, 2 beses. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagdidiin sa dibdib. Hanggang sa isang mahinang pintig. Tapos isa pa, at isa pa. Ang kulay sa mga labi ni Isabel ay dahan-dahang bumabalik. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging regular. Napahandusay si Marites sa sahig, nanginginig ang buong katawan habang ang mga luha ng kaginhawaan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang bata na ngayon ay mahimbing nang natutulog
na parang isang anghel. Pero ang sandali ng kapayapaan ay biglang nawasak. Isang malakas na yabag ang narinig niya mula sa pintuan. Isang anino ang tumabon sa kanilang dalawa. Nang itaas ni Marites ang kanyang tingin, nakita niya si Don Renato Villaverde. Nakatayo ito roon. Ang gwapo nitong muka ay nababalutan ng galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga mata nito ay parang nag-aapoy habang nakatingin, hindi sa anak, kundi sa kanya. Sa isang hamak na kasambahay na nangahas, na hawakan ang pinakamahalaga niyang yaman. Hindi niya nakita ang pagliligtas. Ang nakita niya ay isang paglabag. Ang boses ni Don Renato ay malamig at puno ng kapangyarihan, bumabaon na parang punyal sa puso ni Marites. Sino ka para hawakan ang anak ko? Humakbang ito palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Lumayas ka sa pamamahay ko. Nakatayo si Renato Villaverde sa tabi ng bintana ng silid ni Isabel, tila isang estatwang gawa sa galit at yelo. Sa labas, ang buwan ay nagbibigay ng malamlam na liwanag sa perpektong inalagaang hardin, ngunit wala sa mga ito ang nakikita niya. Ang tanging paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ay ang imahe ng maruruming kamay ng kasambahay na yon sa dibdib ng kanyang anak. Stable na po ang vitals niya, Sir Renato. Malaking tulong po ang first aid na naibigay sa kanya kaagad. Kung hindi, baka naging mas malala pa ang sitwasyon. Ang mga salita ng personal na doktor ng pamilya, si Dr. Ramirez, ay dapat sanang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa halip, lalo lang itong nagpaalab sa apoy sa kanyang dibdib. First aid. Isang pangahas na kasambahay na naglalaro ng doktor. Isang babaeng nagmula sa kung saang probinsya na nagkunwaring isang bayani. Para saan? Para makuha ang tiwala ng anak niya? Para magkaroon ng mas malaking sahod? Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang maputlang mukha nito, ang kahinaan ng katawan nito. Iyon ang kanyang patuloy na paalala. Isang paalala sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang araw na namatay si Lucia. Ang araw na abala siya sa isang business meeting para isara ang isang malaking deal. Ang araw na hindi niya sinagot ang tawag nito. Iniisip na maaari itong maghintay. Hindi na ito nakapaghintay. Mula noon, isinumpa niya sa sarili na hindi na niya hahayaang may mangyaring masama sa kaisa-isang alaala na iniwan ni Lucia sa kanya. Poprotektahan niya si Isabel sa lahat, kahit na sa sarili nito. Kaya naman ang makita ang isang estranghero, isang hamak na katulong na hinahawakan ang buhay ng kanyang anak. Iyon ay isang kasalanang hindi niya mapapalampas. Salamat, Doc. Maari ka nang umalis. Ako na ang magbabantay sa kanya. Tumango ang doktor at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Renato sa katahimikan, kasama lamang ang mahinang tunog ng heart monitor. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ni Isabel. Napakabango, parang ang kanyang ina. Ilang sandali pa, dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Daddy, mahinang tawag nito. Anak, I'm here. Huwag kang mag-alala. Malambing na sagot ni Renato. Ang kanyang boses ay biglang nagbago. Pero ang mga sumunod na salita ni Isabel ang sumaksak sa kanyang puso. Si Ate Marites po? Nasaan siya? Okay lang po ba siya? Nagtiim ang bagang ni Renato. Kahit sa ganitong kalagayan, ang babaeng iyon pa rin ang hinahanap ng kanyang anak. Wala na siya, Isabel. Pinaalis ko na. Hindi na siya babalik. Biglang nanlaki ang mga mata ni Isabel. Nakita ni Renato ang pagbuo ng mga luha sa mga ito. Bakit po, Daddy? Siya po ang nagligtas sa akin. Nakita ko po. Tinulungan niya ako noong hindi ako makahinga. She was reckless, Isabel. Hindi siya doktor. Paano kung lalo ka lang niyang napahamak? Mahinang paliwanag ni Renato. Pilit na kinokontrol ang kanyang inis. At doon,
Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita ni Renato ang isang bagay na bago sa mga mata ng kanyang anak. Pagsuway. Hindi po totoo yan. Mabait po si Ate Marites. You're wrong, Daddy. Mali po kayo. Nagsimula nang humikbi si Isabel. Ibalik niyo po siya. Please! Ang bawat hikbi ng kanyang anak ay parang latigo na humahampas sa kanya. Ang babaeng yon. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagawa na nitong lasunin ang isip ng kanyang anak. Nagawa nitong palabasin na siya, ang sarili nitong ama, ang kontrabida. Isang mapanganib na babae. Tumayo si Renato. Ang lambing sa kanyang muka ay napalitan ng isang malamig na maskara. Magpahinga ka na, Isabel. Ito ang tama. This is for your own good. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Isinasara ang pinto sa mga iyak ng kanyang anak. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay mas matatag, mas desidido. Pagkaupo niya sa kanyang leather na upuan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero. Hello? Ramirez Investigations? This is Renato Villaverde. May ilang sandali ng katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang magalang na boses. Sir, anong maipaglilingkod ko sa inyo? May ipapaimbestiga ako sa iyo, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang babae. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, kung saan siya nag-aral, lahat. Masusunod po, sir. Ano po ang pangalan niya? Marites de la Peña. Noted, sir. Babalitaan ko po kayo kaagad. Ibinaba ni Renato ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Ang galit niya ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na malinlang ng isang pekeng anghel. Ibubunyag niya ang tunay nitong pagkatao. Ilang oras pa ang lumipas. Halos mag-uumaga na nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng private investigator ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito kaagad. Ano na? Sir, may nakuha na po akong paunang impormasyon mula sa records ng kolehiyo na pinasukan niya. And? Walang pasensyang tanong ni Renato. Ang sagot mula sa kabilang linya ang nagpakunot sa noo ni Renato at kasabay nito, isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang taong napatunayan na tama ang kanyang hinala. Sir, may criminal record siya. Na-expel sa nursing school dahil sa medical malpractice. Ang pananatili ni Marites sa mansyon ng mga Villaverde ay parang paglalakad sa isang napakanipis na alambre. Isang salita mula kay Isabel ang nagligtas sa kanya mula sa pagpapalayas, ngunit kapalit nito ay isang sentensya na araw-araw na pagtitiis sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Don Renato at sa lantad na pagkamuhi ni Doña Perla. Bawat galaw niya ay binabantayan, bawat kilos niya ay hinahanapan ng mali. Pakiramdam niya ay isa siyang baso na may lamat, naghihintay na lang na mabasag sa pinakamaliit na pagkakamali. Ang perang ipinapadala niya sa kanyang ama ay may kasamang pait ng bawat insulto at pagyurak sa kanyang pagkatao. Isang umaga, habang nag-aalis siya ng alikabok sa sala, partikular niyang iningatan ang isang eleganteng florera na gawa sa porselana. Nakapatong ito sa isang mesang gawa sa kahoy na nara at sinabi sa kanya ng ibang kasambahay na yun daw ang paboritong gamit ng yumaong asawa ni Don Renato. Dahan-dahan lang sa paglapit dyan, Marites. Baka mabitiwan mo. Isang boses ang biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Napatalon sa gulat si Marites, si Doña Perla, nakatayo roon na may dalang isang tray ng kape. Ay opo, Doña Perla. Maingat po ako. Sagot niya habang pilit nang ngumingiti. Lumapit si Doña Perla. Sa isang iglap, tila sinadyang natapilok ang matandang babae. Bahagya nitong nabunggo si Marites. Hindi yun malakas.
Pero sapat na para mawalan ng balanse si Marites. Ang kanyang siko ay tumama sa mesang nara. Sa isang nakabibinging sandali na tila huminto ang mundo, nakita niyang gumewang ang plorera, nahulog at sumabog sa sahig sa libu-libong piraso. Katahimikan. Diyos ko! Sigaw ni Doña Perla na biglang naging perpekto muli ang pagkakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkukunwaring gulat. Ang paboritong plorera ni Senyora Lucia. Tingnan mo ang ginawa mo, babae. Wala ka talagang kwenta. Hindi ko po sinasadya. Kasi po. Nautal na sabi ni Marites, ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sino siya para paniwalaan? Siya lang si Marites. Ang tanga. Ang pabaya. Si Don Renato, na naakit ng ingay, ay lumabas mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang mga basag na piraso sa sahig, ang nanginginig na si Marites, at ang nag-aalalang mukha ni Doña Perla. Ang mukha ng amo ay naging mas malamig pa kaysa dati. Hindi ito sumigaw. Mas malala pa roon. Tinitigan lang siya nito na may pagkasuklam na parang isa siyang basura na hindi na maaaring i-recycle. Linisin mo yan. Iyon lang ang sinabi nito bago tumalikod at bumalik sa opisina. Walang pagtatanong, walang investigasyon, agad na paghatol. Habang nanginginig ang mga kamay na pinupulot ang bawat piraso ng basag na porselana, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang tanging liwanag sa madilim na buhay ni Marites sa mansyon ay ang mga sandaling kasama niya si Isabel. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, pumupuslit siya sa silid ng bata. Doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, binabasahan niya ito ng mga kwento. Ate Marites, bakit po kayo tumigil sa pag-aaral ng nursing? Tanong ni Isabel isang gabi, habang nakatingin sa kanya ng may purong pagkamausisa. Ang nangiti sa mga labi ni Marites ay unti-unting naglaho. Napayuko siya at hinaplos ang pahina ng libro. May pait sa kanyang boses nang sumagot siya. Mahabang kwento, Isabel. Siguro, hindi lang talaga para sa akin yon. Pero ang galing-galing niyo po. Iniligtas niyo ako. Giit ng bata. Isang pilit ng ngiti lang ang naisagot ni Marites. Tapusin na natin ang kwento, di ba? Tingnan natin kung ano ang nangyari sa prinsesa. Isang gabi, may inabot si Isabel sa kanya. Isang luma, ngunit magandang hair clip na may disenyong paru-paro. Ano to? Tanong ni Marites. Kay mommy po yan dati, sabi ni Isabel, habang kinukuha ang clip at maingat na inilalagay sa buhok ni Marites. Pero sa'yo na lang po, para maalala mo ako. At saka, ngumiti ang bata. Isang ngiting nakakatunaw ng puso. Bagay sa'yo, para kang ate sa'kin. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Marites ng isang klase ng kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang tunay na init sa gitna ng walang katapusang panlalamig. Kinabukasan, habang suot-suot ang bigay ni Isabel, nagwawalis si Marites sa kusina. Pakiramdam niya ay may kaunti siyang proteksyon, isang anting-anting laban sa kalungkutan. Pero nakita siya ni Doña Perla. Ang mga mata ng matanda ay agad na dumapo sa kumikinang na paru-paro sa kanyang buhok. Lumapit ito, ang mukha ay walang emosyon, walang babala. Bigla nitong hinablot ang hair clip mula sa buhok ni Marites ng buong puwersa. Napasigaw sa sakit si Marites. Inihagis ni Doña Perla ang clip sa sahig. Tumama ito at nabasag ang isang pakpak ng paru-paro. Nakatitig lang si Marites sa sirang alaala sa sahig. Nanlalabo ang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Si Doña Perla ay yumuko ng bahagya. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng lason. Sa tabi ng tainga ni Marites, ang kanyang bawat salita ay isang patalim. Ang gamit ng patay ay para sa mga patay. Huminga ito ng malalim bago idinugtong ang huling pinakamasakit na pangungusap. At ang basura ay dapat nasa basurahan. Medical malpractice. Ang dalawang salitang iyon ay umuulit sa isipan ni Renato na parang sirang plaka.
Dapat ay sapat na iyon, sapat na dahilan para palayasin niya si Marites nang walang anumang pag-aalinlangan. Iyon ang matibay na ebidensya na tama ang kanyang kutob, mapanganib ang babaeng yon. Pero bakit? Sa tuwing nakikita niya ito, may isang bahagi sa kanya na nagdududa. Sa kanyang opisina, binuksan ni Renato ang live feed mula sa mga security camera ng mansyon. Ito ang kanyang paraan para bantayan ang kanyang anak nang hindi nito nararamdaman na nasasakal ito. Pero nitong mga nakaraang araw, isa lang ang kanyang pinapanood, si Marites. Hinanap niya ang recording mula sa araw na nabasag ang florera ni Lucia. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Doon sa itim at puting imahe, nakita niya ang eksaktong nangyari. Nakita niya ang pagkakatapilok ni Doña Perla. Nakita niya ang bahagyang pagkakabunggo. Nakita niya kung paanong walang kasalanan si Marites. Ang mas tumatak sa kanya ay ang mga sumunod na tagpo. Nakita niya kung paanong si Marites, pagkatapos niyang talikuran ito, ay umupo sa sahig at maingat na pinulot ang bawat piraso. Nakita niya nang masugatan nito ang daliri. At ang ginawa lang nito ay ilagay ang daliri sa bibig para sipsipin ang dugo bago nagpatuloy sa paglilinis. Walang reklamo, walang galit, tanging tahimik na pagtanggap. At sa hindi malamang dahilan, mas lalo siyang nainis. Nainis siya sa katahimikan nito. Mas gugustuhin pa niyang magwala ito, sumigaw o magreklamo. Pero wala. Pinatay niya ang monitor at ipinatawag si Doña Perla sa kanyang opisina tungkol sa florera ni Lucia. Simula niya habang pinagmamasdan ng maigi ang reaksyon sa mukha ng matandang babae. Sigurado ka ba sa nangyari? Agad na nagbago ang anyo ni Doña Perla. Ang kanyang mga mata ay nanubig at ang kanyang mga labi ay nanginig. Isang perpektong pagganap. Sir Renato, alam niyo po kung gaano kahalaga sa akin si Senyora Lucia. Hinding-hindi ko po hahayaang may mangyari sa mga gamit niya. Aksidente po ang lahat. Naging pabaya po ang batang iyon. Hindi kumibo si Renato. Hinayaan niya lang itong magsalita, magpaliwanag, at magdahilan. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng 20 taon, ay isang magaling na sinungaling. Hindi niya ito pinahalata. Tumango lang siya. Sige na, makakaalis ka na. Naiwan siyang muli sa kanyang mga agam-agam. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkatugma. Ang report ng investigador at ang kanyang mga nakikita ay magkasalungat. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Gabi na nang lumabas siya ng opisina para kumuha ng tubig. Ang buong mansyon ay tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga yabag sa marmol na sahig. Habang papalapit siya sa hagdanan, may narinig siyang isang himig. Mahina, malambing. Isang boses ng babae na humuhuni. Huminto siya. Ang himig, pamilyar. Sobrang pamilyar. Saan niya nga ba narinig iyon? Sinundan niya ang tunog. Dinala siya nito sa pasilyo sa itaas, patungo sa silid ni Isabel. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya. At ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakaupo si Marites sa gilid ng kama ni Isabel habang marahang hinahaplos ang buhok ng natutulog na bata. At mula sa mga labi ni Marites, lumalabas ang isang himig na matagal na niyang hindi naririnig. Isang himig na akala niya ay ibinaon na sa limot, kasama ng babaeng nagmamay-ari nito. Iyon ang kantang kinakanta ni Lucia para patulugin si Isabel noong sanggol pa lamang ito. Ang kanilang munting sikreto, isang lullaby na si Lucia mismo ang gumawa. Paano? Paanong alam ng babaeng ito ang himig na yon? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mga tanong sa kanyang isip ay biglang nag-iba ng anyo. Hindi na sino ka, kundi ano ang kaugnayan mo kay Lucia? Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto, takot na baka makagawa ng ingay. Hindi siya bumalik sa kusina. Hindi siya bumalik sa kanyang silid, na parang may sariling isip, ang kanyang mga paa
ay naglakad pabalik sa kanyang opisina. May isang bagay siyang kailangang makita. Binuksan niya ang ilaw at nagtungo sa isang malaking aparador na gawa sa mahogany. Sa pinakailalim na bahagi nito, may isang bagay na hindi niya pinakialaman sa loob ng 8 taon. Ang mga personal na gamit ni Lucia. Hinila niya ang isang malaking kahon na nababalutan na ng alikabok. Sa loob nito ay mga album ng litrato, mga lumang damit at mga sulat. Ngunit hindi iyon ang hanap niya. Ang kanyang mga kamay ay naghahanap pa sa ilalim. Hanggang sa mahawakan niya ito, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang takip nito ay may nakaukit na bulaklak ng sampagwita. Ito ang memory box ni Lucia. Dito nito itinatago ang mga pinakamahalaga niyang alaala. Dinala niya ito sa kanyang mesa. Nag-aalangan siyang buksan ito. Ang pagbukas nito ay parang pagbukas sa isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Ngunit kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan ang himig na nagbabalik mula sa nakaraan. Humugot siya ng malalim na hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Ang alikabok na lumipad mula sa kahon ay tila nagdala ng mga multo ng nakaraan. Sa loob, ang unang nakita ni Renato ay mga tuyong bulaklak ng sampagwita, marupok na sa paglipas ng panahon. Sa ilalim nito ay isang maliit na diary na may balat na gawa sa katad, at sa tabi nito, isang larawang kupas na. Kinuha niya ang larawan. Ang kanyang magandang asawa, si Lucia, ay nakangiti roon, isang ngingiting kasing liwanag ng araw. Sa kanyang tabi, may isang batang babae. Payat, nakasuot ng damit na halatang malaki para sa kanya at may maikling buhok. Ang mga mata ng bata ay malungkot, ngunit may isang bagay sa mukha nito ang pumukaw sa atensyon ni Renato. Isang maliit, halos hindi na makitang peklat sa may gilid ng noo. Ibinaba niya ang larawan at kinuha ang diary. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin. Sa pagbukas niya nito, sinalubong siya ng pamilyar na sulat kamay ni Lucia, eleganteng at puno ng buhay. Mabilis niyang nilipat ang mga pahina, mga salaysay ng kanilang pag-iibigan, ng kanyang pagbubuntis, ng unang ngiti ni Isabel. Ang bawat salita ay isang hiwa sa kanyang puso. Huminto siya sa huling pahina. Ang sulat ay bahagyang nag-iba. Tila isinulat ng nagmamadali. May mga bakas ng tuyong luha na nagpakulubot sa papel. Mahal kong talaarawan, hindi ko alam kung bakit ko ito isinusulat. Siguro dahil sa masamang panaginip. Napanaginipan ko na naman ang sunog sa ampunan. Napanaginipan ko na naman kung paano kami nagkahiwalay ni Marites sa gitna ng itim na usok at nagliliyab na mga pangarap. Marites, ang aking munting kapatid. Hindi man kami magkadugo. Siya ang naging pamilya ko sa lugar na yon. Siya ang pinangakuan kong poprotektahan. Noong gabing iyon, binitiwan ko ang kamay niya. Isang pagkakamali na habang buhay kong pagsisisihan. Tinuruan ko siya ng isang kanta. Ang sabi ko, iyon ang aming lihim na himig. Na kahit saan man kami mapadpad, kapag narinig namin ang kantang iyon, malalaman naming malapit lang ang isa't isa. Ngayon, ako na lang ang kumakanta noon para kay Isabel. Umaasa pa rin ako sa bawat paghuni ko na baka isang araw marinig niya ako. Kung may mangyari sa akin, Renato, mahal ko, kung nababasa mo man ito, pakiusap, tuparin mo ang hiling ko, hanapin mo siya. Hanapin mo si Marites, ang kapatid ko. Marites, ang pangalan ay tumama kay Renato na parang isang malakas na sampal. Binitiwan niya ang diary na tila napapaso. Muli niyang dinampot ang larawan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang batang babae, ang peklat, ang kanta, si Marites. Ang babaeng tinawag niyang sinungaling, ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng ipinagtabuyan niya. Siya ang kapatid ni Lucia, ang nawawalang piraso ng buhay ng kanyang asawa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang opisina
nang ibagsak niya ang kanyang kamao sa mesa. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Nag-unahan sa kanyang isipan ang lahat, ang bawat masamang tingin na ipinukol niya kay Marites, ang bawat masasakit na salitang binitiwan niya. "Sino ka para hawakan ang anak ko?" Ang pagtawag niya sa imbestigador para halungkatin ang nakaraan nito, para lang makahanap ng butas. Ang paghatol niya ng walang pag-aalinlangan nang mabasag ang plorera. Pinahirapan niya ang babaeng itinuring na kapatid ng kanyang asawa. Pinagbintangan niya ang taong gustong protektahan ni Lucia. Sa kanyang pagiging bulag dahil sa sariling pighati, siya mismo ang naging kontrabida sa kwentong hindi niya alam na umiiral. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Ang hangin sa loob ng marangyang opisina ay biglang naging napakabigat, napakasikip. Napaupo siya sa kanyang upuan. Mabigat ang paghinga. Nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste sa hardin, nakita niya ang isang anino. Si Marites. Tahimik na nagdidilig ng mga halaman sa dilim. Marahil iniisip na walang sino mang nakakakita sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay maingat. Ang kanyang presensya ay banayad. Isang inosenteng kaluluwa sa gitna ng isang mundong naging malupit sa kanya. Isang mundong si Renato mismo ang gumawa. Isang puwersa, mas malakas pa sa kanyang pagmamataas, ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kailangan niya itong makita. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang... Hindi niya alam. Mabilis siyang lumabas ng opisina, halos takbuhin ang pasilyo at ang engrandeng hagdanan. Hindi niya alintana ang ingay na kanyang nililikha. Hanggang sa marating niya ang pinto, patungo sa hardin at binuksan ito. Humaharang siya ngayon sa daraanan ni Marites. Nagulat si Marites. Nabitawan nito ang hawak na pandilig. At sa isang saglit, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Renato ang takot sa mga mata nito. Takot sa kanya. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat ng bigat ng kanyang pagsisisi ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang kasambahay. Siya ang buhay na alaala ni Lucia. Siya ang sagot sa mga panalangin ng kanyang asawa. Siya ang pangakong binali niya. Sa huli, isang pangalan at 2 salita lang ang nagawa niyang ibulong sa hangin. Mga salitang basag at puno ng sakit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. "Marites, patawarin mo ako." Nakatayo si Marites sa gitna ng hardin, basang-basa ang paanan dahil sa natapong tubig, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na alingawngaw ng mga salitang binitiwan ni Don Renato. "Patawarin mo ako." Para saan? Para sa galit nito? Para sa pagpapalayas sa kanya? O isa na namang paraan ito para paglaruan siya bago tuluyang sipain palabas ng mansyon? Hindi niya alam. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod lang ito at mabilis na pumasok sa loob. Iniwan siyang nakatulala at mas lalo pang naguluhan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang panaginip. Ang dating malamig at malupit na si Don Renato ay naglaho. Ang pumalit ay isang lalaking tahimik, mailap. Laging nakatingin sa kanya mula sa malayo na may ekspresyong hindi niya mabasa. Isang pinaghalong lungkot, pagsisisi at kung ano pa na hindi niya kayang pangalanan. Isang hapon, habang hirap na hirap siyang buhatin ang isang malaking basket ng mga basang damit mula sa laundry area, bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Ako na dyan," alanganing sabi nito. Napatingin si Marites sa kanyang amo, gulat na gulat. "Naku sir, wag po. Magaan lang po ito. Kaya ko po." Hindi ito kumibo. Tinitigan lang nito ang basket. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. May kung anong emosyon sa mga mata nito na nagpatunaw sa lahat ng pagtutol sa kanyang dila. Walang imik, kinuha nito ang basket mula sa kanyang mga kamay.
Ang bigat na kanina'y halos magpabali sa kanyang likod ay biglang nawala. Naglakad ito patungo sa sampayan at siya naman ay sumunod lang na parang isang anino. Hindi alam kung ano ang dapat isipin o maramdaman. Ang pagbabago ay mas lalong naging kapansin-pansin nang muli siyang pag-inita ni Doña Perla. Sinong nagsabi sa iyong lagyan mo ng gatas ang kape ni Sir Renato? Sigaw nito sa kanya sa gitna ng agahan. Alam mo ba kung gaano kamahal ang kape na yan para lang sayangin mo sa katangahan mo? Sasagot na sana si Marites para ipagtanggol ang sarili. Ngunit naunahan siya ng isang boses na kalmado, ngunit may bigat. Ako. Lumingon silang lahat kay Don Renato na nakaupo sa dulo ng mesa, kalmadong nagbabasa ng dyaryo. Ako ang nag-utos sa kanya. Ulit nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. At kung may problema ka doon, Doña Perla, sa akin ka magpaliwanag. Natigilan ang matandang babae. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong galit at hiya. Walang nagawa si Doña Perla kundi tumiklop at umalis na lang. Naiwan si Marites na nakatayo roon. Ang puso niya ay kumakabog. Bakit? Bakit niya ako pinagtatanggol? Ang misteryo ay lalo pang lumalim hanggang sa isang hapon, ang sagot ay dumating sa anyo ng isang bisita. Isang bisitang nagmula sa kanyang pinakamasamang bangungot. May bisita si Sir Marites. Ihanda mo ang merienda. Utos ng masungit pa ring si Doña Perla. Sumunod si Marites. Habang papasok siya sa sala, dala ang isang tray ng juice at pastries. Narinig niya ang boses ng bisita. Isang boses na pamilyar, makinis, at puno ng pekeng kabaitan. Napakagandang bahay, Renato. Talagang maswerte ka. At pagkatapos, nakita niya ito. Nakaupo sa mamahaling sofa, nakadekwatro, at nakangiti na parang isang santo. Ngunit alam ni Marites ang kasinungalingan sa likod ng nangiting iyon. Alam niya ang demonyong nagkukubli sa anyo ng isang kagalang-galang na doktor. Si Dr. De Guzman. Ang tray na hawak ni Marites ay nanginig. Ang baso ay nag-umpugang, lumilikha ng isang mahinang tunog. Nakuha niya ang atensyon ng dalawang lalaki. Tumingin sa kanya si Renato at pagkatapos ay tumingin kay De Guzman. Ngunit ang mga mata ni De Guzman, iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Marites. Ang pagkukunwaring ngiti nito ay bahagyang kumupas nang makilala siya. Napalitan iyon ng isang malamig, mapanuring tingin. Ang mga matang yon ang tumitig sa kanya noon habang winawasak ang kanyang mga pangarap. Marites de la Peña, sabi ni De Guzman, ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa sahig. What a surprise! Hindi ko akalain na dito kita matatagpuan. Nabitawan ni Marites ang tray. Ang tunog ng nabasag na salamin at natapong juice ay pumuno sa katahimikan ng sala. Ngunit para kay Marites, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nakatayo siya roon, hindi makagalaw. Isang bilanggo ng nakaraang bigla na lang bumalik para singilin siya. Nagmamadaling lumapit ang ibang kasambahay para maglinis. Nagpaalam si De Guzman kay Renato, sinasabing may importante pa siyang pupuntahan. Habang papalabas ito, sinadya nitong dumaan sa tabi ni Marites na nooy nakayuko at nanginginig pa rin. Huminto ito. Yumuko ito ng bahagya. Sapat lang para siya ang makarinig sa ibubulong nito. Ang basura, kahit saan magtago, basura pa rin. Nararamdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang tainga. Babalikan kita. Mula sa sandaling makita ni Renato, ang takot sa mga mata ni Marites, nang dumating si De Guzman, alam na niya. Hindi na niya kailangan ng investigador para sabihin sa kanya na ang lalaking nasa harap niya ngayon ang multo mula sa nakaraan ni Marites. Ang lalaking responsable sa medical malpractice na sumira sa pangalan nito. Ang nanginginig na tray, ang nabasag na baso. Lahat ay mga piraso ng isang mas malaking kwento ng sakit at trauma. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Renato.
Ang pagsisisi ay napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi nakatuon sa sarili, kundi sa lalaking ngayon ay kaswal na nakaupo sa kanyang sala, na parang wala itong ginawang kasalanan sa mundo. Mukhang magkakilala kayo, sabi ni Renato. Pinapanatili ang isang kalmadong tono habang pinagmamasdan niya si De Guzman na paalis na. Ngumiti lang si De Guzman. Oh, she was just an intern. Matagal na. You know how it is. Maraming dumadaan. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay may halong pagmamaliit na parang si Marites ay isang bagay na basta na lang naitapon. Maupo ka muna, Doctor, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay may diin na hindi maaring tanggihan. Let's have dinner. I insist. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan. Napilitang bumalik sa pagkakaupo si De Guzman. Ang pekeng na bangiti ay muling bumalik sa kanyang mukha. Ang hapunan ay naging isang larangan ng digmaan. Walang sigawan, walang barilan. Ang mga armas nila ay mga salita. At ang bawat tanong ni Renato ay isang patalim na maingat niyang itinarak. Si Marites, na inutusan ni Renato na manatili at mag-asikaso sa kanila, ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, nanginginig pa rin. Ngunit alam ni Renato na kailangan nitong makita ito. Kailangan nitong makita na may kakampi na siya. So, Doctor, simula ni Renato habang hinihiwa ang kanyang steak. Nabanggit mo sa akin kanina na interesado kang mag-expand ng iyong practice. My company is about to fund a new medical research wing. We're looking for partners. Biglang nagliwanag ang mukha ni De Guzman. Ito ang pain. Talaga, Renato? That's fantastic news. I would be honored to be considered. Of course, sabi ni Renato, uminom ng red wine. But you understand, we need partners with an impeccable record. Walang bahid ng anumang pagkakamali, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa malpractice. Nakita ni Renato ang bahagyang paninigas ng panga ni De Guzman. Oh, of course. Clean as a whistle ang record ko. Good. Good to hear, sabi ni Renato, bago ibinaling ang tingin kay Marites. Marites, pwede mo bang salinan ng tubig si Dr. De Guzman? Nanginginig na lumapit si Marites. Habang nagsasalin siya, tila sinadyang itanong ni Renato. Speaking of, Doctor, naaalala mo pa ba ang St. Jude's Hospital? Doon ka nagtrabaho dati, hindi ba? Kasama ng mga interns mo? Ang tanong ay tumama na parang kidlat. Halos matapon ni Marites ang tubig. Si De Guzman naman ay biglang nabulunan sa sarili niyang laway. Ah, oo. Matagal na yun. Sagot nito, pilit na pinapakalma ang sarili. Narinig ko kasing may isang kaso doon noon. Isang magaling na nursing student nasira ang buhay dahil na pagbintangan. Patuloy ni Renato, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay De Guzman, hindi na ito pinapakawalan. Sayang, they said she had potential. Ikaw ba ang supervising doctor noon? Namutla si De Guzman. Hindi ko na matandaan. Marami kasing kaso. Interesting, sabi ni Renato. Ibinaba ang kanyang kubyertos at ipinatong ang mga kamay sa mesa. Sumandal siya. Ang palakaibigang anyo ay tuluyan ng naglaho. Ang natira ay ang CEO ng Villaverde Corporation, isang taong sanay na durugin ang kanyang mga kalaban. My company is about to fund a new medical research wing. I need partners with an impeccable record, ulit niya. Mas mabagal, mas may diin. At higit sa lahat, kailangan ko ng mga taong may magandang memorya. Baka kasi may mga bagay silang nakalimutan. At ayokong may mga sorpresa sa huli. Iyon ay hindi na isang tanong. Iyon ay isang babala. Pagkatapos ng hapunan, na naging pinakatahimik at pinakakakabang na kainan sa buhay ni De Guzman, nagpaalam na ito at halos takbuhin ang daan palabas. Naiwan si Renato at si Marites sa katahimikan. Hindi tumingin si Renato kay Marites. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang papalayong sasakyan ni De Guzman. Nagdial siya ng isang numero.
Ramirez. Sir, i-cancel ang lahat ng appointment ko bukas. May katahimikan sa kabilang linya. Ibuhos mo ang lahat ng resources natin sa isang tao. Dr. Alfonso de Guzman, gusto kong malaman ang lahat. Ang kanyang mga transaksyon sa bangko, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga koneksyon sa ospital, ang kanyang mga kaaway. Huminga siya ng malalim bago idinugtong ang huling pinakamahalagang utos. Gusto kong malaman pati ang kulay ng medyas na suot niya kahapon. Kinabukasan, masayang-masaya si Isabel. Pinayagan ito ng doktor na maglakad-lakad sa hardin sa loob ng 10 minuto. Para sa batang halos buong buhay ay nasa loob lang ng kanyang silid, iyon ay katumbas na ng isang paglalakbay sa ibang mundo. Ate Marites, samahan mo ako, please. Masayang pakiusap ng bata. Oo naman, nakangiting sagot ni Marites. Pero bago yan, oras na para sa vitamins mo. Pumunta si Marites sa medicine cabinet kung saan nakalagay ang lahat ng gamot ni Isabel, maayos na nakahanay. Kinuha niya ang bote ng daily vitamins ng bata, isang maliit na tableta na kulay rosas. Gaya ng dati, inilagay niya ito sa isang maliit na baso at inabutan ng tubig si Isabel. Ayan, good girl, sabi ni Marites matapos inumin ng bata ang gamot. Tara na sa labas. Ang nangiti sa mukha ni Isabel habang tinatanaw ang mga bulaklak ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Marites. Ang purong kaligayahan sa mga mata nito ay sapat na para burahin ang lahat ng pagod at sakit na nararamdaman niya. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin ni Marites na namumutla si Isabel. Okay ka lang, Isabel? Nag-aalalang tanong niya. Medyo nahihilo po ako, ate, sagot ng bata, habang napahawak sa kanyang dibdib. At parang ang hirap pong huminga. Isang pamilyar na takot ang biglang bumalot kay Marites. Mabilis niyang inalalayan si Isabel pabalik sa loob. Bawat hakbang ay parang isang karera, laban sa oras. Pagdating nila sa sala, biglang nanigas ang katawan ng bata. Ang mga mata nito ay pumuting at nagsimula itong mangisay. Isabel, Isabel, sigaw ni Marites habang maingat na inihiga ang bata sa sahig para hindi ito masaktan. Tulong! Tulungan niyo kami! Nagkagulo ang buong mansyon. Si Doña Perla ang unang dumating. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Diyos ko, anong nangyari? Kasunod nito, bumukas ang pinto. Si Dr. de Guzman na tila nagkataon lang na dumaan para kumustahin si Renato. Mabilis itong lumapit at sinuri si Isabel. Anong nangyari? Anong ipinainom mo sa kanya? Tanong nito. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Wala po. Ang vitamins niya lang po. Yun lang po ang iniinom niya tuwing umaga. Umiiyak na sagot ni Marites. Mabilis na nag-iniksyon si de Guzman ng gamot kay Isabel at dahan-dahan humupa ang pangingisay ng bata. Humihinga ito ng mabigat, ngunit ligtas na. Vitamins? Ulit ni de Guzman. Saan galing? Sa cabinet po. Sa bote po niya. Sagot ni Marites. Kunin mo. Utos nito kay Doña Perla. Mabilis na bumalik ang matandang babae dala ang bote ng gamot. Inabot ito ni de Guzman. Tiningnan. Inamoy. At pagkatapos ay tumingin siya kay Marites na may nanunumbat na ekspresyon. Ito ba? Tumango si Marites. Hindi ito vitamins, sabi ni de Guzman. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ito ay beta blocker, isang gamot na pampababa ng presyon ng dugo. Sa isang batang may sakit sa puso, na tulad ni Isabel, ang maling dosis nito ay lason. Parang gumuho ang mundo ni Marites. Hindi po. Imposible. Iyon po ang bote ng vitamins niya. Talaga? Sabi ni de Guzman, bago kinuha ang apron na suot ni Marites. Mula sa bulsa nito, may kinuha siyang isang bote, ang tunay na bote ng vitamins ni Isabel. Kung ganoon,
Bakit nasa bulsa mo ito? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga kasambahay, si Doña Perla at si Renato, nakadarating lang at nakita ang huling bahagi ng eksena. Ang mukha ay nababalutan ng sakit at pagkalito habang nakatingin sa kanyang anak na halos mamatay. Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Pagmamakaawa ni Marites habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Sir Renato, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang saktan si Isabel. Mahal ko po siya. Tumingin siya kay Renato. Naghahanap ng kahit katiting na pag-unawa, ng kahit katiting na tiwala. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas masakit pa sa galit. Nakita niya ang isang pusong muling nadurog. Ang tiwalang sinimulan nitong buuin ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Nakita niya ang isang ama na handang isuko ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Tumingin si Renato kay Marites. Ang kanyang boses ay basag. Puno ng sakit at isang pinal na paghatol. Tumawag kayo ng pulis. Bumaling siya sa mga gwardiya ng mansyon at ilabas niyo siya. 2 gwardiya ang humawak sa mga braso ni Marites. Habang kinakaladkad siya palabas, ang tanging nagawa niya ay sumigaw ng pangalan ng lalaking muling sumira sa kanyang buhay. Sir Renato, pakiusap. Ngunit hindi na ito lumingon. Ang huling nakita ni Marites bago isara ang malaking pinto ng mansyon ay ang likod ni Renato Villaverde, isang likod na sumisimbolo sa lahat ng pag-asa na ngayon ay tuluyan ng namatay. Nang isara ang pinto ng mansyon at mawala na sa paningin niya si Marites, hindi nakaramdam ng ginhawa si Renato Villaverde. Ang naramdaman niya ay isang malalim, nagyayelong galit. Galit hindi kay Marites, kundi sa sarili niya. Muli, hinayaan niyang mangyari ito. Hinayaan niyang husgahan ang isang taong inosente sa ilalim ng kanyang bubong. Ngunit ngayon, tapos na ang pagiging bulag. Pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang telepono. Isang tawag lang. Ramirez. Sir, narinig ko po ang nangyari. Nakakalungkot. Hindi ako tumawag para makipagtsismisan, malamig na sabi ni Renato. Alam kong frame up to. I-pull out mo ang lahat ng tauhan mo sa ibang kaso. Lahat ng resources natin, ituon mo ulit kay De Guzman at isama mo na rin si Doña Perla. Kailangan ko ng ebidensya. Ngayon na. Hindi na naghintay ng sagot si Renato. Ibinaba niya ang tawag. Para siyang isang general na nagsisimula ng isang digmaan. Sa loob ng 24 na oras, ang kanyang opisina ay naging isang war room. Ang mga impormasyon ay dumating na parang baha at bawat piraso ay nagpapatibay sa kanyang hinala. Unang dumating ang report sa bangko. Isang malaking halaga ang pumasok sa account ni Doña Perla. 2 araw na ang nakalipas. Galing sa isang shell company na pagkatapos ng masusing paghuhukay ay natunton pabalik sa isang business associate ni De Guzman. Sumunod, isang video. CCTV footage mula sa isang maliit na coffee shop malapit sa mansyon. Kitang-kita si Doña Perla na may kausap na isang lalaking hindi pamilyar at may iniaabot itong isang maliit na paper bag. Ang lalaki, ayon kay Ramirez, ay kilalang tauhan ni De Guzman. Ang huling piraso, ang pinakamatibay sa lahat, ay dumating kinaumagahan. Natagpuan ni Ramirez ang isang dating nurse mula sa St. Jude's, isang babaeng nagngangalang Helen na biglang nag-resign pagkatapos ng insidente ni Marites noon. Namumuhay ngayon sa takot sa isang malayong probinsya. Alam na ni Renato ang kanyang mga susunod na hakbang. Una niyang hinarap ang ahas sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Ipinatawag niya si Doña Perla sa kanyang opisina. Pumasok ang matandang babae. Ang mukha ay nagpapahayag ng pekeng pakikiramay. Sir Renato, kumusta na po si Isabel? Hindi sumagot si Renato. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Doña Perla.
Walang imik. Inilapag ni Renato sa mesa ang isang kopya ng bank statement ni Doña Perla at isang litrato mula sa CCTV. Ang kulay sa mukha ng matandang babae ay unti-unting nawala. Sa loob ng 30 taon, nagsilbi ka sa pamilyang ito. Mahinang sabi ni Renato, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. Itinuring ka naming pamilya. Bakit? Biglang humagulgol si Doña Perla. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Para po sa inyo, sir. Ginawa ko po ang lahat para sa inyo. Simula pa lang, alam kong may masamang balak ang babaeng yon. Gusto niyang sirain ang pamilya niyo. Gusto niyang agawin ka sa amin kay Isabel. Ang pag-amin ay lumabas. Isang lason na matagal nang kinimkim. Isang pag-ibig na naging obsesyon. Isang katapatan na naging kasalanan. Hindi nakita ni Doña Perla ang maliit na recording device na nakapatong sa ilalim ng mga papel sa mesa ni Renato. Ang huling yugto ng kanyang plano ay ang pinakadelikado, ngunit pinakamabisa. Nagpatawag siya ng isang press conference. Inaanunsyo ang isang malaking donasyon para sa medical community. At bilang panauhing pandangal, personal niyang inimbitahan si Dr. Alfonso de Guzman. Dumating si de Guzman na mayabang, ang ngiti ay abot tenga. Iniisip na ito na ang simula ng kanyang partnership sa Villaverde Corporation. Nagsimula ang talumpati ni Renato. Nagsalita siya tungkol sa integridad, sa katotohanan, at sa responsibilidad ng mga nasa medikal na propesyon. Pagkatapos, tumingin siya sa audience. Ngunit kung minsan, may mga nabibiktima ang sistema. Mga taong nasisira ang buhay dahil sa kasinungalingan. Sa isang iglap, isang malaking screen sa likod niya ang nagpakita ng mukha ni Doña Perla. Habang umiiyak itong nagkukumpisal, ako po ang nagpalit ng gamot ni Isabel. Utos po sa akin ni Dr. de Guzman. Nanlaki ang mga mata ni de Guzman. Tumayo siya, handang umalis. Huwag kang aalis, doktor, sabi ni Renato. Nagsisimula pa lang tayo. Biglang bumukas ang pinto sa gilid at pumasok ang isang babaeng nanginginig. Si Nurse Ellen. Sa harap ng lahat ng kamera, isinalaysay niya ang totoong nangyari 8 taon na ang nakalipas. Kung paano siya tinakot ni de Guzman para manahimik. Kung paano si Marites talaga ang nakatuklas ng maling gamot na ibinibigay ni de Guzman sa isang pasyente. Ang huling pasabog. Ipinakita ni Renato ang mga dokumentong nag-uugnay kay de Guzman sa isang malaking sindikato ng mga peking gamot. Ang kaso ni Marites noon at ang nangyari kay Isabel ngayon ay parehong paraan para patahimikin ang sino mang makatuklas sa kanyang mga krim. Bago pa man makakilos si de Guzman, ang mga pulis na kanina pa palang nakapwesto sa likod ay lumapit na at pinusasan siya. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Ang kanyang pagbagsak ay naging pampublikong palabas. Tapos na ang digmaan, ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Nagmaneho si Renato patungo sa presinto ng pulis. Puno ang isip, ngunit may isang bagay na malinaw sa kanya. Kailangan niyang harapin si Marit. Pagpasok niya, sinalubong siya ng hepe. Naayos na po ang lahat, Sir Villaverde. Pinapalabas na po namin si Miss Dela Peña. Tumanggo lang si Renato at naghintay sa lobby. Ilang sandali pa, bumukas ang isang pinto. Lumabas si Marites. Mukha siyang pagod, payat, at ang mga mata ay walang buhay. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Renato ang isang kislap. Hindi galit, hindi saya. Isang bagay na mas komplikado. Nakatayo sila roon, sa magkabilang dulo ng silid. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Ng sakit na kailangang hilumin at ng isang katotohanang ngayon pa lang nila sisimulang harapin. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan. Nakaupo lang ako sa passenger seat ng mamahaling kotse ni Sir Renato. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan na parang mga makukulay na guhit. Ngunit wala sa mga ito ang nakikita ko.
Ang isip ko ay blanko, pagod. Pakiramdam ko ay isang basong puno ng tubig na dahan-dahang naubos sa nakalipas na 2 araw. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi rin ako nagtanong. Sa ngayon, ang mahalaga lang ay malayo na ako sa malamig na selda na yon. Huminto ang sasakyan. Hindi sa mansyon, kundi sa isang lugar na tahimik. Sa aking paglingon, nakita ko ang madilim na dagat, ang buhangin na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang baywalk. Bumaba siya ng sasakyan. Sumunod ako. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at maalat. At sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag. Naglakad kami sa buhanginan. Ang aming mga yabag lang ang naririnig. Huminto siya at humarap sa dagat. Nanatili akong nakatayo sa kanyang likuran. "Marites," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Halos kinakain ng tunog ng mga alon. "May gusto akong ibigay sa'yo." Dahan-dahan siyang humarap. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang diary na may balat na katad. Inabot niya ito sa akin. Nag-aalangan ko itong tinanggap. Nang makita ko ang pamilyar na sulat kamay sa unang pahina, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Property of Lucia Santiago. Lucia, ang ate-atehan ko sa ampunan. Ang nag-iisang pamilya na kinilala ko bago kami paghiwalayin ng isang malagim na sunog. Nanginginig ang mga kamay kong binuklat ang bawat pahina. Ang mga kwento, ang mga pangarap, ang kantang itinuro niya sa akin. At sa huling pahina, ang kanyang hiling. Ang pangalan ko, napayuko ako. Ang mga luhang akala ko'y naubos na ay muling dumaloy. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng isang matamis na alaala. Luha para sa isang kapatid na hindi ko akalaing muli ko pang masusumpungan kahit sa ganitong paraan. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang akong umiyak. "Patawad." Bulong niya pagkaraan ng ilang sandali. Patawad dahil naging bulag ako. Ang sakit ng pagkawala niya. Iyon ang ginamit kong dahilan para maging malupit sa mundo. At sa'yo, ikaw ang pinakanasaktan ko. Tumingala ako at tiningnan siya. Sa ilalim ng buwan, nakita ko ang totoong Renato Villaverde. Hindi ang aroganteng CEO, hindi ang malupit na amo, kundi isang lalaking nalulunod din sa sarili niyang pighati. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong sakit na nararamdaman ko. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at hinanakit sa aking puso ay naglaho. Ilang buwan ang lumipas, maraming nagbago. Si Doña Perla ay pinatawad ni Marites, ngunit pinili pa rin nitong umalis at manirahan sa isang malayong probinsya para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ang pangalan ni Marites ay nalinis. Sa tulong ng testimonya ni Nurse Ellen at sa kapangyarihan ng Villaverde Corporation, nabuksan muli ang kanyang kaso. Hindi lang siya napawalang sala, kundi nabigyan din siya ng scholarship para tapusin ang kursong matagal na niyang pinangarap. Si Isabel ay unti-unti nang lumalakas. Ang kanyang mga ngiti ay mas madalas na ngayon, lalo na kapag dinadalaw siya ng kanyang ate Marites. Isang hapon, nagmaneho ako papunta sa ospital kung saan nag-OJT si Marites. Dala ko ang isang buke ng puting rosas. Naabutan ko siyang naglalakad sa hallway, suot ang kanyang puting uniforme ng isang nurse. Mas gumanda siya. May isang bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag ng kumpiyansa at katuparan. Nang makita niya ako, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sir Renato?" bati niya. "Renato na lang," sabi ko, habang inaabot sa kanya ang mga bulaklak. "Para sa'yo." "Congratulations, Nurse De La Peña." "Salamat," sabi niya, habang inaamoy ang mga bulaklak. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Naglakad kami sa hardin ng ospital, isang lugar na puno ng buhay at pag-asa. Tahimik lang kami sa simula, ninanamnam ang kapayapaan sa pagitan naming dalawa.
Ang tatay mo, kumusta na? Tanong ko. Okay na po siya. Malaki ang naitulong ng mga pinakamagagaling na doktor na ipinadala niyo. Sagot niya, may taos-pusong pasasalamat sa kanyang boses. Good to hear! Huminto kami sa ilalim ng isang malaking puno. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng nagbago ng lahat. Ang babaeng hindi sinasadyang pumasok sa buhay ko para sirain ang mga pader na matagal kong itinayo sa paligid ng aking puso. Alam mo, simula ko. Noong una, akala ko ang bilin sa akin ni Lucia ay protektahan ka. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Pero sa tingin ko, mali ako. Huminga ako ng malalim bago sabihin ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Lucia wanted me to protect you, but I think I need you to save me. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ko. Isang simpleng hawak, ngunit sapat na para ipadama ang lahat. Ang pagpapatawad, ang pag-unawa, at ang simula ng isang bagong bagay, isang pag-ibig na hindi isinilang mula sa romansa o sa unang pagkikita, kundi isinilang mula sa mga durog na piraso ng nakaraan, pinagtagpi-tagpi ng tiwala, at pinatibay ng lahat ng sakit na sabay naming pinagaling. Sa tabi niya, sa wakas, natutunan kong buksan muli ang aking puso.